Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kababayan. Ito muli si Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero na magbabahagi sa inyo ng ating capture moments doon sa sinagawa nating spiritual retreat ng Mindanao South District ng United Methodist Church noong nakaraang Lunes at Martes, July 1 and July 2. No? Ito ay isang panahon na kung saan ay nagkaroon kami ng rest and recreation upang ma-refresh at nang sa karon ay mayroon kaming bagong energy upang magpatuloy sa mission at ministeryo na ipinagkatiwala sa amin. Kailangan po namin ito para sa karon ay maisulong natin ng may kasiglahan at may kasigasigan ang ministeryo na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Noon pong aming retreat ay ginawa po namin ito sa Mount Apo Natural Park, Kapatagan, Digos City, Davao del Sur. No, isa itong napakagandang bahagi ng nilikha ng ating dakilang Diyos. No, kung saan ay nakita natin ang napakagandang kapaligiran. No? Malamig, nakaka-refresh, nakaka-relax. No? Isang lugar na kung saan ay panandalian nating makakalimutan muna yung ating mga burden sa buhay. No? Nung Martes ay nagkaroon kami ng pagsamba, pagpupuri sa Diyos, no, sa pamamagitan ni retired clergywoman Reverend Junie Gaspar. No. Ito po yung aking mga nakasama, mga kamanggagawa sa ubusan ng Panginoon na nagkaroon kami ng worship service with nature. No. Nasa paligid naman po dahil usually ang ating mga devotions, ang ating mga worship services ay ginaganap sa loob ng ating sanctuaryo. But this time, ay ginawa natin ito with the background ng peak ng Mount Apo. Mamaya po, pag nakita natin sa video na medyo liwanag, ay ipapakita po natin kung saan dyan yung peak ng Mount Apo. So, inimagine ko nung nakaraang mga panahon, 80s at 90s, na kung saan ay hindi pa develop yung mga daanan papunta rito. Imagine po ninyo, that time, ang mga mountain climbers ay umaabot ng tig 5 days bago nila marating yung peak ng Mount Apo. So, nakita po natin na yung natural vegetation itong area ay napalitan na ng mga ornamentals, mga vegetables, mga short-term crops, no, na madali ang pagkakitaan na ng mga tao. No? Hindi na katulad nung mga naunang panahon na mga matitibay na mga puno, mga matitibay na mga kahoy ang makikita doon sa kapaligiran. No? Ito ay bahagi na ng ito malapit na sa peak ng Mount Apo. No? Mamaya, pag na-focus po natin yung peak ng Mount Apo, ayun ang ituturo ko po sa inyo kung saan yung peak ng Mount Apo. No? Alam po ninyo, mula kami ay pumasok ng Davao del Sur dahil po pagpunta rito ay maraming mga entrance na pwedeng daanan ng tao upang makarating sa peak ng Mount Apo. Pwede po dito sa Digos City, pwede rin sa Bansalan, Davao del Sur, pwede rin sa Makilala, Cotabato, pwede rin sa Kidapawan City, sa Cotabato na side. Pwede rin po tayo sa Kalinan, Davao City. No? So, dumaan po kami sa
Bansalan, Davao del Sur. At nakita po namin yung area talagang fully developed or developed na compared mo sa mga nakaraang mga panahon. Maganda mga bahay, makikita mo na yung mga nagsipagpatayo ng bahay ay hindi naman talaga nakatira doon, kundi vacation houses lamang nila. Yan po yung peak ng Mount Apo, yung ating pinapakita. Sa likod po niyan, may usok po dyan, yan po yung pinaka-crater ng Mount Apo. No? So mamaya po makita po natin. Yan po, yung aming pinuntahan, ang Quinto Farm sa Kapatagan, Digos, Davao City, Digos City, Davao del Sur, ay may mga tanim na mga gulay. Ito po ay pitsay, meron po silang radish, meron po silang carrots, meron silang sayote na mga tanim, at maganda yung kanilang lupa doon. Talaga pong fertile at suitable para sa mga vegetables, na katulad po nito. Imagine po ninyo pagka ito mga radish nila pag bumaba sa kabayanan, sa mga markets, mahal na po yan. Pero nabili po namin doon ng presyong nakaka-attract. Nakakaawa nga lang yung ating mga farmers dahil murang-mura yung farm gate price. Pero pagdating sa kabayanan, sa mga mall, sa mga cities, ay talaga pong hindi lamang doble, triple at pwede pang quadruple ang taas ng presyo na pagbibenta ng mga tao. Yan po yung rest house nung may-ari ng farm, na kapag wala sila ay kanila pong pinaparinta, nag-accommodate sila ng mga nagre-rest and recreation or nagre-relax, nagre-refresh, yung gustong dumayo muna sa pansamantala sa lugar, So ito po yung kapaligiran. Kung pansinin po natin, wala na pong mga hardwoods, mga centennial na mga kahoy, kundi napalitan na ito ng mga mais, ng mga saging. Dahil po ninyo, sa ibang mga bansa, mas gusto nila yung saging na galing sa kabundukan. Yan po ay mga radish, may mga ornamental plants. Ito po yata yung tinatawag na baby's breath, yan po yung mga makikita na natin sa kapaligiran na kapag bibigay ng captivation sa paningin ng mga turista at ng mga local visitors na pumupunta sa lugar. So, kung titingnan po natin doon sa mataas na portion itong area, ay mayroon na rin community. Diyan po ay may mga concrete pavements na, concrete na yung mga daanan na pwede nating magamit papunta sa mga different resorts and vacation areas doon sa lugar. Hindi lamang po itong Quinto Farm na aming pinuntahan ang resort dyan sa area, kundi mas marami pa. Mas mahal din yung entrance at siguradong yung mga nagmamay-ari ay mga foreigner or corporations. So, yan po, yung lugar na yan. So, konting lambing po, paki-subscribe naman sa mga hindi pa naka-subscribe at ganoon din po na i-click natin yung ating bell button para kayo ay laging updated sa ating ina-upload na videos. At mag-leave po kayo ng comment down below upang hanapan po natin na pagkakataon na ito ay sagutin po natin. At God bless po sa lahat na nagsusubaybay kay Hardinerong Pastor. Shout out po sa 363 na aking subscribers. So maraming salamat po sa inyong panunood dito sa aking channel.